Hello guys, I'm using a Photoshop Lightroom 3 for about 1 week now. I can say na medyo mabilis ang trabaho ngayon kumpara sa Adobe Photoshop, no? Yan ang cropping. Para ka lang nasa slideshow. This reminds me of the software they are using during the film days of photography dun sa mga printing laboratory. Ganito rin yung ginagamit, although sa film nila, sa paper nila piniprint, no? Galing sa negatives, then dinedevelop nila as negative, and then they invert the photos into positive. Then ganito, kinokontrol nila yung siniset nila yung exposure. I don't know kung kaya nilang iset dati sa analog film. Yung nakikita kong ganito, kung kaya nilang i-set ang temperature and white balance. Pero dito, kaya pag madilaw yung photo mo, pwede mong mabilis lagyan ng cool tones para hindi na siya madilaw. Pagka maasul, pwede mo siyang lagyan ng warm tones, and then proceed to the next one. Ganyan lang kabilis, no? So compared to Photoshop, papakita ko sa inyo sa Photoshop kasi ganito tayo mag-edit dati, kaya matagal. So mag-import tayo ng iba. So i-drop ko lang dito. Ayan, o. Mag-import ka muna, mag-drop ka ng ilang shots. Sa loading pa lang, tagal na, o. 19 photos lang to. Okay, so antayin natin. 19, matagal yan. So time consuming din, o. Ayan. Then dito, wala namang shortcut to. So isa-isahin mo yan. Kakrap mong ganyan. Color correction mo. Either hahanap ka ng levels. Ito, levels. Maasul yan. Lagyan natin ng green. Okay. So imagine kung dati minimum ko is 5,000 shots. Usually 10,000 shots per event. Ganito katagal mag-edit. Then isi-save mo. Then after that, ito madilaw to, white balance na lang, photo filter na lang gamitin natin dito. Ipakita ko lang sa inyo yung process ko dati, no? Where's that photo filter? Sa image pala, sorry. So ganyan katagal sa sa Photoshop. Kaya ako parati yung pinakahuli na mag-upload dati kumpara sa mga kaibigang photographers, dahil nag-editing talaga ako. Hindi ako nag-upload kasi nasablay eh. Pag madilim, pinabrighten natin. Pag madilaw, no-normalize natin. Pag ganun din, kapag maasul. So yan, cropping pa lang, oh. Ang tagal na, oh. Ito Photoshop to, Adobe Photoshop. Yung kanina, Lightroom. So wala tayong kasi na-set sa actions na command. So dito ko hanapin. Okay. Ganyan tayo katagal pag-edit dati. Minsan ginagawa ko yung actions naman dito. Ito yung actions natin. Naka-automatic lang to. For example, isinet ko na siya sa sinet na natin siya sa mana tayo na actions, diba? Levels, auto filter, brightness. Pwede rin naman dito yan. For example, ulitin natin. I-play ko lang to. That's it. Then save na.
Then another one, crop. Then save. Pwede namang ganyan, pero matagal pa rin, ano? Yan, diba? Unlike dito sa Lightroom, ganito lang ginagawa natin, no? Then proceed to another. So, R lang pipindutin mo, crop na yan, no? Mabilis sa Lightroom. Para ka lang nagpiprint dati sa sa developing, sa film developing. Parang ganun din, no? Yung gamit nila na software sa Photoshop Lightroom. Tapos bright exposure. Ganito kabilis sa sa Lightroom. Although ang Photoshop kasi ginagamit kasi pang pang graphic arts yun, pang layout ang Photoshop. Pero if you're shooting thousands of photos and you have to produce an output, meron kang deadline. Ang Lightroom talaga, mabilisan lang paggamit yan. Ayan. See? So, mas mabilis siya. Kaya lang kasi itong ine-edit ko ngayon, itong sa Walk of Fame. Umabot ako ng ng ilan ba? 16,000 shots, mahigit. So, hanggang ngayon, matagal, ilang segments to? 29 segments yata ito eh. So, biruin mo sa isang araw, mga 1,000 shots ang i-edit ko. 1 month halos, no? Last month pa to eh, itong event na to eh. So, ganito po ako kaya matagal mag-upload. Nauunahan ako parati ng mga kaibigan ko photographers. Dahil iniisa-isa natin ang photos. No? Yeah. Sa akin kasi, quality versus quantity. No? So, hindi ko ako tumatanggap ng trabaho hanggat hindi ko natatapos yung isa para hindi ako matambakan. Dahil nga ganito ginagawa ko, sobrang tagal mag-edit kung iisa-isahin mo. So, pag wala sa frame, kinakarap ko din. So, puti na lang, no? Base doon sa suggestion ng kabarkado ko rin photographer, mag-Lightroom daw ako mas mabilis. Thank you very much sa nag-suggest. At ngayon ay enjoy ko ng editing, mas mabilis kumpara sa Photoshop na ginagawa dati. Kahit na mag-auto-batch process ako doon, ay abutin pa rin talaga ako ng siyam-siyam kumpara dito. Although need natin yung i-export pa to. Tag natin matapos. Itong segment na to, I think Ram Pasarela na to eh. Ang 700 plus shots na lang to. Siguro mga 700 shots ang na-edit ko, maabutin pa rin to ng 1 hour. Yan. See? Nasa ibang model na tayo. Ganito kabilis sa sa Lightroom. Kaya good thing dati ayoko kasi i-install to. Pero ngayon, sabi nga ng barkada, hindi ka mag-Lightroom, mas mabilis. Buti na lang may installer pa ako ng Lightroom. Ito ngayon ang ginagamit ko. So, expect na mas makabilis ang trabaho natin ngayon. Although, kung isa-isa natin thousands of shots, let's say mga 8,000 shots, abutin pa rin talaga ng 1 week yun. No? Or let's say mga more than libo eh. Kung hundreds of shots lang yan, mabilis lang araw. Days lang yan, o baka 1 day lang yan. Mga 1,000 shots 1 day. Pero kung abutin ka ng 5,000 shots, let's say mga 3 days yan. Pero kung umabot yung 10,000 shots 1 week, more than. Ito 16,000 shots to. So 1 month ko nang ginagawa.
Hindi pa rin tapos. O matatapos na. 2 segment na lang. Then I will proceed to the video kasi may video coverage pa ako nito, although hindi naman mandatory yung video dahil compulsory. Personal copy ko lang yun para malaman ko kung ano yung mga ma-check ko yung segment kung may mga hindi nakuhanan. Pero just the same, ina-upload ko rin pang YouTube, pang YouTube content ko yan Siyempre, kikita rin naman tayo sa effort natin, hindi naman pwedeng hindi. Hindi naman ako mag-shoot ng walang bayad na. So, meron din tayong income sa YouTube. Secondary income natin yan. Kaya tayo nag-shoot ng videos. So, yan guys. Nakita nyo na yung workflow ko kung bakit matagal ako mag-upload, no? Sana naintindihan to ng ating mga kaibigang modelo at organizers kung bakit parati ako nahuhuling magka-upload. Dahil ganito nga po yung ginagawa ko. Okay, so thanks for watching. Maya-maya, i-upload ko na tong Ram Pasarela segment ng Walk of Fame. Thanks for watching and bye-bye.